Imbaga Damag, Mapyanga Dumog, Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. O mga bata, halina kayo. Samahan niyo kami sa mumunting kutita. Halina kayong lahat at kami samahan sa munting kutita, pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Welcome po muli sa ating mga cute at mababait na tagapakinig. At happy summer po sa inyong lahat dyan, mga friendship. Meron po kaming magandang balita sa inyong lahat. Tama ka dyan, Makoy. Na talaga namang ikatutukan yung lahat, mga friends. Oo nga. Heto na po ang aming surprise sa inyong lahat. Taran! Andito na po si Lovely! Hello sa inyong dalawang makukulit! Kumusta po kayong muli, mga friends? Namiss po namin kayo eh! Pero don't worry, mga friends! Narito na po muli ang kaibigan niyo, si Lovely! Hay nako, mabuti naman po, andito na si Lovely. Siyempre, mga friends, ako Namiss naman niyo po. ako na. Oo naman. Ako po ang kaibigan niyong mahilig sa batchoy, si Makoy. Ayan ako. And of course, ang iyong super good boyfriend na si Tuknoy, the forever good boy. Tuknoy talaga! Wala pa rin pagbabago! Siyempre. Ayun, mga friends, kung namiss niyo kami ni Toyang, kaya lang, wala pa si Toyang hanggang ngayon eh! Nakakamiss Sige, talaga si Toyang. kung namiss niyo po si Lovely at ako yun, pwede po kayo mag-send ng mga text messages sa amin. At syempre, kung may mga loved ones kayong nasa malalayong lugar na gusto nyo ring batiin, naku mga friends, mag-text na po kayo para mag-greet natin sila on the air. Siya nga po, mga friends, i-type niyo lang po ang inyong name, address, ang inyong message at i-send sa aming MK number. Ito po ay 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. At lagi pong tatandaan, don't forget to include your name and location para naman po ma-recognize namin kayo. At hindi lang yung Tuknoy, malay mo, magkaroon tayo ng surprise visit sa ating mga listeners, di ba? Oo nga. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kaibigan? Mag-text na po kayo! Kaya, umpisahan na po natin ang masayang kwentuhan sa nag-iisang programa ng bayan. Walang iba kundi ang... Bumuti Kutita! Kahit ako ay bata pa, kahit mahina pa, alam kong ako ay mahal niya. Kahit minsay umiiyak, minsay nadarapa, alam kong ako ay mahal niya. Di ako mahihiya sabihin sa inyo na may Diyos na nagmamahal sa akin. Dito sa puso ko, alam kong nariyan siya. Kahit na bata
problema. Alam kong ako ay mahal niya. Kahit minsa'y natatakot kapag nag-iisa, alam kong ako ay ligtas. Di ako mahihiya sabihin sa inyo na may Diyos na nagmamahal sa'kin. Dito sa puso ko, alam kong nariyan siya. Kahit na bata pa, kahit na bata pa, mayroon ding magagawa. Hindi mahihiya ibahagi ang pag-ibig niya. Di ako mahihiya sabihin sa inyo na may Diyos na nagmamahal sa'kin. Dito sa puso ko, alam kong nariyan siya. Di ako mahihiya sabihin sa inyo na may Diyos na nagmamahal sa'kin. Dito sa puso ko, alam kong nariyan siya. Kahit na bata pa. Nagbabalik po ang paborito niyong programa, ang Mumunti Ko Tita. At sa mga friends natin, naalala niyo po ba ang story ni Jacob? Nung umalis siya at nagpunta siya doon sa kanyang uncle na si Laban? At syempre, Tuknoy, doon sila nagkakilala ni Rachel, diba? Naku mga friends! Isang magandang love story po ang inihanda namin sa inyong lahat ngayon. Kaya tawagin niyo na rin si nanay at tatay. Tama po yan mga friends. Para pagkatapos ng aming story, ay pilitin nyo si nanay at tatay ikwento sa inyo ang kanilang love story. At kung paano sila nagkakilala at nagkita. Grabe, Tuknoy, ang dami natin mga text messages, Oo nga, nagte-text na kaagad sila. Tama, at alam nyo ba mga friends, isa itong magandang bonding sa family. At alam niyo ba mga friends, talagang super duper napakaganda ng mga stories natin sa Bible. Punong-puno ng kahit ano. Meron tayong comedy, Wow. drama, action, love story, Tama. horror, Nakakatakot. at maging suspense. Wow. Grabe mga friends! Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dapat maging habit niyo na ang pakikinig ng Mumunting Ko Tita. Kaya mga friends, kung alam nyo ang love story ni nanay at tatay, naku, pwede nyo pong i-share sa amin. I-send nyo lang po ang inyong mga message sa 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. At syempre, wag na wag pong kakalimutan ang inyong pangalan at tirahan. Tama. Kaya, ano pa pong inaantay nyo mga kaibigan, mga friends? Tipunin na po ang buong barangay. Magbuklod-buklod na po ang buong pamilya. Magsama-sama na po ang buong magbabarkada. Dahil heto na ang inyong kaibigang magpapasaya ng inyong araw. Siyempre, walang iba kundi ang Mumunting Ko Tita! Wala pong alis. Magbabalik po kami. Uy, Badong, gumising ka. Bakit ba, Maria? Ano nangyari kay baby? Hayaba, Badong, napakataas ang lagnat ng anak mo. Ako, anong gagawin natin? Maria, hindi ko alam.
Tara, dalhin natin siya sa ospital. Naku, Badong, ang taas ang lagnat ng anak natin. Tulong mga kapitbahay, tulong! Laging nangyayari ang ganitong senaryo sa isang pamilya. Magigising sa kalagitnaan ng gabi at bigla na lang may lagnat na si Bunso pero hindi alam kung anong susunod na gagawin. Kukunin ba ang thermometer o tatawagan agad si Doc? Heto mga mahal naming magulang at sa lahat ng mga munting kaibigan naming nakikinig ngayon. Para sa inyo po ang kaalamang ibabahagi ko ngayon. Alam niyo po ba na ang fever o lagnat sa wikang Tagalog na kadalasan ay nagdudulot na matinding takot sa ating mga magulang, lalo na kung ang ating temperature ay mataas. Pero alam niyo po ba na ang lagnat ay wala na idudulot na masama sa atin? Bagamat ito ay nagdudulot ng mabuti sa ating katawan? Dahil hindi po ito sakit. Ito po ay pamamaraan ng ating katawan para labanan ang mga bakterya at infection sa ating body. Ang lagnat po ay sintomas ng mga sumusunod. Infection. Ang infection o iba pang sakit ay nagiging sanhi para magkaroon tayo ng lagnat dahil nilalabanan ng lagnat ang infection sa pamamagitan ng pag-stimulate ng ating katawan ng mga natural defense mechanism. Overdressing. Kadalasan ang mga babies, lalo na ang mga kapapanganak pa lang ay masyadong binabalot ng kanilang mga magulang, kaya't madalas sila ay nilalagnat para i-regulate ang init sa kanilang katawan. Kaya mga nanay, huwag masyadong balutin si baby, okay? Immunizations. Ang mga babies o mga bata ay madalas nagkakaroon ng low-grade fever pagkatapos nilang mapakunahan. Gelay, paano ko naman malalaman na ang lagnat ng aking anak ay sintomas na pala ng serious na sakit? Okay, ayon po sa mga doktor, kailangan po nating tingnan ang temperature at ang overall condition ng isang bata. Makinig po kayong mabuti. Ang temperature na bababa sa 102 degrees Fahrenheit o kaya naman ay 38.9 degrees Celsius ay hindi nangangailangan ng medication unless uncomfortable po si Bunso o si Kuya. Pero meron pong exception sa rule na ito. Kapag si Bunso ay 3 months pa lang or below, naku, kailangan nyo na pong tawagan si doktor. Pero sa mga older children po, i-consider po muna natin ang kanilang activity level. Halimbawa po, kung masigla pa sa paglalaro, kumakain at umiinom pa ng maayos, may normal na kulay at bumaba ang temperature, naku, wag pong mag-alala dahil ito po ay sanhi lamang ng common infections. Lagi niyo po sanang tatandaan ang mga sinabi ko para hindi mag-alala kapag may lagnat si Bunso, si Ate o si Kuya. Kapag meron po kayong iba pang tanong, mag-text lang po sa amin, i-type lang po ang MK, space, your questions or greetings at isend sa 0920-594-1049. Uulitin ko ha, 0920-594-1049. Hihintayin ko ang inyong mga text, okay? Kaya laging ugaliing makinig ng mumunting kutitap para matuto ng iba't ibang kaalaman. Siyempre sa inyong kaibigang laging nagbibigay sa inyo ng kulay, ang batang mahilig sa gulay. Ito po si Gelay, ang cute na cute ninyong friend on air. Paalam! Balitang abroad. Isa pong napakalakas na lindol ang yumanig sa hilagang bahagi ng China. Libu-libong tao po ang namatay at natabunan sanhi ng pagbagsak ng mga nagtataasang gusali. Itay! Nakakatakot naman pala ang lindol! Hindi natin alam. Baka sa ibang araw ay dito naman sa Pilipinas yanigin ng lindol. Itay! Anong dapat natin gawin? Kailangan nating maghanda, anak. Tama po. Dapat ay laging handa dahil hindi natin alam kung anong oras dumarating ang mga sakuna. Dapat ay para tayong si Kapitan Tanggol na laging handa sa bawat oras. At kapag dumating na ang sakuna ay dapat nakahanda ang bawat pamilya para harapin ang ganito mga pangyayari. Kaya kayo mga friends, handa ba kayo? Heto si Kapitan Tanggol para sa ating Safe Ka Ba Tips. Heto na naman po ako mga kaibigan, ang inyong lingkod, si Kapitan Tanggol. Listen up, yo, because Kapitan Tanggol is here now.
Here we go! Panahon ng unos, maging handa tayo. Makinig, makiramdam, at maging alerto. Ihanda ang pangdepensa at iba pang kailangan nang tayo'y makaiwas sa anumang kapahamakan. KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, sa disaster karamay siya. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol. Bago pa man dumating ang lindol, dapat ay nakahanda na tayo, pati ang buong pamilya, para makaiwas tayo sa malaking pinsala. Una, dapat ayusin ang mga sirang electrical wiring, mga daanan ng gas, tubo ng tubig, at iba pang utility connections. Pangalawa, italing mabuti ang refrigerator at iba pang mga kagamitan na maaaring mahulog o matumba. Ilagay ang mga mabibigat na gamit sa mababang kabinet at idikit ng mabuti sa mga dingding ang mga salamin at likwadrong mga larawan. Ilagay ang mga babasaging gamit sa mga mababang estante na madaling abutin. At ang pinakahuli at dapat tandaan ay maghanap ng mga ligtas na lugar sa bawat silid, tulad ng matibay na mesa o yaong nasa tabi ng dingding sa loob ng bahay. Para laging ligtas, dapat laging handa. Kaya sa bawat pamilya, samahan niyo po akong ikampanya ang Safe Ka Ba program para sama-sama nating malabanan ang sakuna dito sa ating bayan. Kaya tutok lang po sa inyong paboritong programa para sa mga susunod pang safety tips. Ako po si Kapitan Tanggol. Kayo mga kaibigan, safe ka ba? This is a friendly reminder from the Office of Civil Defense and Trans World Radio Philippines and this station. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Aba, bakit natakpan ng malaking bato ang balon? Ayun, may mga pastol doon. Mga kaibigan, taga saan kayo? Kami ay mga taga-Haran. Sino ka? Ganon ba? Kung ganoon, kilala nyo ang tiyuhin kong si Laban. Oo, kilala namin siya. Mabuti ba ang kanyang kalagayan? Oo, mabuti naman ang kanyang kalagayan. Aba, narito ng kanyang anak na babae. Si Rachel paparating. Rachel? Aba, napakarami niyang mga alagang tupa. Mga kaibigan, bakit hindi niyo pa painumin ang inyong mga tupa? Napakainit na. Hindi pwede. Tama. Napakabigat ng patong nakatakip sa balon, kaya dapat ay hintayin muna namin ang lahat ng mga pastol para matanggal namin ang bato. Mga kaibigang pastol, narito na pala kayo at sino naman ang lalaking kasama nyo? Isang ekstranghero, kamag-anak ng iyong ama. Napakaganda niya. Aba, napakalakas niya. Nabuksan niya ang batong nakatakip sa balon. Oo. Ba? Back na. Strong. Heto mga pastol. At si din Rachel, pwede niyo nang painumin ang inyong mga tupa. Sino ka? Ako ay iyong kamag-anak. Ako si Jacob. Anak ko ni Tia Rebecca mo. Ganon ba? Kinagagalak kong makilala ka, Jacob. Sigurado akong matutuwa si Amang Laban kapag nakita ka niya. Halika, sasamahan kita. Maraming salamat.
Nagkita nga ang magtiyuhe na si Laban at Jacob, at tinanggap ni Laban ang kanyang pamangkin ng buong puso. At dito nagsimula ang bagong pakikipagsapalaran ni Jacob sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Jacob, aking pamangkin, hindi mo kailangang magtrabaho sa akin na hindi kita binabayaran dahil sa kamag-anak kita. Paano kita mababayaran? Kung hindi niyo po sana ikakagalit ay... Sige Jacob, sabihin mo lang. Mahal ko po si Rachel. At handa po akong paglingkuran kayo ng 7 taon para lang mapakasalan siya. Kung ganon, ikinagagalak kong ibigay sa iyo ang aking anak, Jacob. Kaysa naman mapunta siya sa iba. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin. Walang anuman, Jacob. Gagawin kong lahat, kahit na mahirapan ako sa paglilingkod. Ang 7 taon ay katumbas lang naman na isang araw. Dahil mahal na mahal ko talaga si Rachel. Lumipas nga ang maraming taon at 7 taong naglingkod si Jacob kay Laban. Ngunit iyon ay katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng pagmamahal ni Jacob kay Rachel. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Jacob. Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ni Rachel na inyong anak. Siya nga, Jacob. Ito na ang kapalit ng iyong paghihirap. Kaya't maghahanda tayo ng sagana. At aanyayahan natin ang lahat ng taga rito para sa inyong pag-iisang dibdib. Maraming salamat po sa inyo. Nagkaroon nga ng isang malaking kasalan at pagdiriwang sa lahat. Subalit hindi alam ni Jacob na ang napangasawa niya ay hindi si Rachel, kundi si Leah na kanyang kapatid. Dahil nung panahon yun ay nakatakip ang mga mukha ng mga kinakasal. Laban! Laban! Bakit, Jacob? Bakit mo ako nilinlang? Bakit hindi si Rachel ang ibinigay mo sa akin? Hindi pa ba sapat ang 7 taon na nagsisilbi ako sa iyo? Naglingkod ako sa inyo para kay Rachel at hindi kay Leah. Totoo, dahil hindi ka ugalian dito na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Pero paano na ang 7 taong paglilingkod ko sa inyo? Huwag ka mag-alala, Jacob. Ibibigay ko din sa iyo si Rachel. Yun ay kung maglilingkod ka pa sa akin ng 7 taon. Ha? 7 taon? 7 taon nga, tama ang iyong narinig. 7 years. Nakita ko kasing dumami ang aking kawan at pinagpapala ka ng Diyos. Kaya't maglingkod ka pa sa akin ng 7 taon. Mahal na mahal ko po si Rachel at ayaw ko pong mawala siya sa akin. Sige po, tinatanggap ko po ang inyong kasunduan. Para kay Rachel, maglilingkod po ako ng 7 taon. Mabuti kung gano'n. Jacob, napakatagal pa ng 7 taon. Huwag kang mag-alala, Rachel. Handa ko namang gawin ang lahat para sa iyo. Dahil alam mo naman, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jacob.
Sa wakas, naging mag-asawa nga si Jacob at si Rachel. Remember niyo mga friends, hindi ba't si Jacob ay magaling manlinlang? Kaya't ngayon ay siya naman ang nalinlang. Kaya nga mga bata, huwag mandadaya para di magkasala. At lumipas nga ang maraming taon at nagkaanak ng marami si Jacob kay Leah at kay Rachel, at sa susunod na episode natin ay makikilala nyo kung sino-sino ang mga anak ni Jacob at kung paano nagsimula ang Nation of Israel. Grabe mga friends! Super duper ang pag-ibig ni Jacob kay Rachel, at kahit na gaano katagal ay kayang-kaya niya maghintay para sa kanya. At handa niyong gawin ang lahat para kay Rachel, Lovely. Oo nga, nakakaingit. Alam niyo mga friends, meron din akong kakilalang nagmamahal sa akin, sa amin at sa inyong lahat. At alam niyo ba na super duper to the max ang pag-ibig niya? Dahil pati buhay niya ibinigay niya para sa akin at sa inyong lahat. At syempre, sa ating lahat. Oo nga. Tama, Makoy! Yan ay si Jesus Christ! Grabe mga friends! Kahit na kamatayan ay hindi siya natakot. May pakita lang niya ang pagmamahal niya sa atin. Kaya sana po ay suklihan din natin ito ng super duper to the max na pag-ibig. O ayan mga friendships, hope na nag-enjoy kayo sa love story ni Jacob at Rachel. Kaya ngayon, humanda na si nanay at tata dahil it's time for them to share ang kanilang love story. At tanungin ko yung papa ko. Kahit ako si nanay. Nanay at tatay, maganda pong i-share ninyo ito sa inyong mga anak dahil dadalhin po nila ang story ninyo sa mga susunod pang generation. Kaya, kayo mga friends, kung meron kayong gustong i-share sa amin, narito lamang po kami at handang makinig sa inyo. Mga po mga kaibigan, mag-send lang po kayo ng inyong mga messages sa aming MK number. Ito po ay 0920-594-1049. 0920-594-1049. Siyempre, wag niyo pong kakalimutan ng inyong mga pangalan at location. Kaya nga, ano pang hinihintay nyo? Mag-text na po kayo. O paano yan mga friends? It's time to say goodbye nga mga po. Oo nga ito, Nay. Ang bilis-bilis talaga ng oras natin. Nakakabitin. Kaya, huwag niyo po sanang kakalimutan makinig ulit next week para tuloy-tuloy ang saya. Dahil narito lamang po kami para sa inyo na handang magpasaya sa inyong buhay. O siya mga friendship, magpapaalam na po inyong mga kaibigan. Ako pong muli si Makoy, ang kaibigan niyong mahilig sa batchoy. At syempre, ako naman po ang inyong forever good boy na kaibigang si Toknoy. Laging tatandaan, huwag pasaway para walang away. At hindi mawawala, nandito na ako ang inyong super ever lovely kaibigan na laging nagre-remind sa inyo na you should love your neighbor, your country, your family, your friends, and most especially, God. I'm your lovely friend, Lovely! At ito ang masayang barkadahan ng nag-iisang programa ng bayan. Walang iba kundi ang Bumuti Kutita! Paalam po sa inyo lahat! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais po sana namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng aming mga host. Peter Paul Domen bilang Toknoy, Crisanto Guzman bilang Makoy, Yvette Dalagan bilang Lovely, Rizal de Carrios bilang Kapitan Tanggol, at Rutana Uy bilang Gelay. At kilalanin din po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Jeff Hoven, Erwin Flores, Celso Pantano, Rizal de Carrios, Crisanto Guzman, Peter Paul Domen, Jerry Ayawan, Max Bandala at Joel Awingan. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Toto Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Crisanto Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kutita. Maganda-handa tayo uuwi na bukas na muli.
Ikaw ba ay may puso sa gawain ng Diyos? Nais mo bang lumahok sa pagmimisyon gamit ang media? Baka ikaw na ang hinahanap namin upang punan ang ilang vacancy ng FEBC Radio Ministry. Ang 1143 DZMR ay nangangailangan ng radio technician, graduate ng GRCO o ECE, may first class radio telephone license, at computer